Vincis TV. Rolling. Tamang kwentuhan lang. Okay, share ko lang kung paano kumuha ng health card dito sa Manila ngayong year 2024. Step by steps and tips na rin para mapabilis. Share ko lang kanina kasi kumuha ako. So, ito yung pinaka-latest na pagkuha ng health card. Unang-una is kailangan mag-download ka ng Go Manila apps. Sa Go Manila apps, may selection doon sa dulo. After mo mag-fill up, may selection doon paano yung payment. Pwedeng through GCash, through Bayad Center, and kiosk. Yan. So, depende kung saan ka mas convenient. Yan. Tapos, for example, kanina is naka-schedule ako umaga. So, ang tips na dapat gawin is kailangan may dala kang stool at least 2 hours yung pagitan, yung freshness ng stool doon sa oras ng appointment mo. And then doon sa text message ni Go Manila, meron doon step 1. Ang step 1 na nakalagay doon, dapat fill upan mo muna yung link na nakalagay doon for register sa Go Manila. Kasi yung screenshot doon is pipicture nila. So, save mo lang yun. So, yun ang step 1. For example, bukas na yung yung schedule mo. So, number 1, syempre, huwag ka magpapalit doon sa schedule mo. Dahil, possible, hindi ka na i-accommodate kasi dapat pasok doon sa oras mo yung pagpunta mo. And possible yan, magiging kinaumagahan, bukas ka na lang. Depende sa sasabihin ng nung personal doon sa sa pagkukuha mo ng health card. Ang ginawa ko kanina, syempre may stool na akong dala. Pagpunta mo doon sa Alvarez Street, dito lang yan sa may Bambang LRT station malapit. Isang kanto lang pagitan. Yan. Kailangan may form ka na. So yung form, binibili lang yun doon. Malapit lang doon sa kung saan ka magpapasa ng stool. Tindahan lang yun. Makakita mo kaagad yun. Kasi maraming bumibili doon. Yan. Kasi doon ka rin naman ituturo ng personal ng nag-aayos ng health card. Yan. So, pagpunta mo doon, ang tatanong sa'yo kaagad is step 1 po ba kayo? So, doon kayo, tuturo kayo saan kayo pipila. Then, step 1 is check ng isang personal doon kung meron ako yung form, then kung may fill up na, kasi may sinusulat siya doon sa likod parang yung oras ata, kasi titignan niya yung text message ni Go Manila. Yan. And then check na yun, proceed kayo sa step 2. Okay, yung step 2, yun na yung magpapasa kayo ng stool. Kaya nga dapat meron na kayong stool na dala, kasi papaalisin din kayo doon kasi wala pa kayong stool Okay, step 2. So, pasa ka ng stool. So, habang pasa ka, nag-fill up ka na form. Kasi pagdating sa dulo, kung saan ipapasa mo na yung stool, hahanapin lang yung screenshot doon nga sa step 1 na tinext ni Go Manila. Yan. Kasi yun yun yung registration mo sa Go Manila. Yan. Pero don't worry kasi gaya ko kanina is nagkataon, wala akong load. Hindi rin ako nagbasa ng text message. Ayoko malis doon sa pila kasi dami tao So, buti na lang doon sa unahan may isang personal doon na may isang tablet doon na pwede kang mag-register. Yun. So, di na ako malis. Sabi ko kasi doon sa nag-check ng papers, sir, pwede mamaya na ako fill up kasi sayang sayang yung pila ko, daming tao
Sabi niya, doon ka fill up siya sa unahan, no? Di ba? Buti na, may ganun si si yung person ng sa health card. So, thank you. Kasi, pag umalis ako doon, parang pagbalik ko, haba ng pila. Yan. Pagpasok ko ngayon ng stool, may check na doon sa form mo, may ilalagay silang stamp. Yung stamp naman yun is para naman sa drug test. So, ako kanina, may dala na ako ng result ng x-ray ko. Kasi mayroon kaming annual medical sa company namin. So, yung x-ray result ko, yun ang pinasa ko kanina. So, tinanggap naman. So, kung meron na kayo, ang alam ko is at least 6 months validity ng x-ray. Pwede yung ipasa. I'm not sure lang. Clarify nyo na pagpunta nyo doon. Pero much better. Kung wala pang 6 months yung health card, ay yung x-ray result, photocopy nyo na. Para if ever na pwede, hindi na kayo gagastos ulit. Kasi pagkatapos ng stool, and wala pa x-ray, doon lang sa unahan, doon naman po yung x-ray. So, additional 200 pesos yun. Hindi yung kasama dun sa binayaran mo sa government lang. Yan. Ang problem kasi dun sa x-rays, yun, syempre, hindi naman mabilisan yun. So, doon ka tatagal. Medyo mahaba yung pipilahin mo doon. Hihintayin mo. After mo sa x-ray, diretso na yun sa drug test. Doon lang, magkatabi lang yun. So, sa drug test, much better may dala ka ng tubig or pagkatapos mo mag-x-ray o pagkatapos mo magpasa ng stool. So, sa drug test, yun. Yung ka lang na maraming tubig, bili ka na doon, marami nang bebenta doon. And, mabilis lang kasi kung walang pilang hinihintay, walang pilang sinusunod kasi nga, kung sino na yung nag-jingle, pwede na mag-proceed doon sa drug test. So, papasa mo na yung papers mo, double check nila, and then, pag okay na, proceed ka na dun sa drug test, dun sa kung saan ka iihi. Yan. After that, upo ka muna dun, papasa mo yung ihi mo dun sa isang personnel, then upo ka na dun sa gilid para sa biometrics. Yan. Sa biometrics, mabilis lang. Wala pang 5 minutes o 10 minutes, depende sa dami ng tao. Tatawagan yung pangalan mo. Then, proceed ka dun sa picture, and then, biometrics. Then, nasabihin naman sa'yo ng personal na 2 to 3 days, working days, yung processing. O di kaya, check mo sa GoMoney apps mo. Then, yun lang. Tips lang, dun sa pagpasa mo ng stool, kailangan nakalagay sa Deroscas na yung pang specimen. Yan. Hindi pwedeng di-clip dahil may nakasabay ako kanina. Nung nakita pa lang nung personal, sabi niya, ay, hindi pwede yan. So, isipin mo lang, ulit ka lang stool. Saka maghanap ng pag-i-stool mo doon, diba? So, ayun. Dapat yung Deroscas na paglalagyan. Last tips nga pala, kailangan may dala kang sariling ballpen at meron kang dalang valid ID. Dahil hahanapin yan pag magpapabiometrics kayo. Hingihan kayo ng ID. So, yun lang. Aray. So, hopefully nakatulong ako sa inyo. Hopefully may natutunan nga kayo. So, maraming salamat. And kung may questions kayo, message na lang kayo sa akin. Thank you.